₱1,200,000. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa isip ni Ara, kasabay ng mga numerong tila sumasayaw sa paningin niya, nakasulat sa puting papel na nanginginig ngayon sa kanyang mga kamay. ₱1,200,000. Iyon ang halaga. Ang halaga ng buhay ng kanyang anak. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Humigpit ang kapit niya sa papel, halos malukot na ito sa kanyang palad. Sa harap niya, sa loob ng maliit na kwarto sa ospital, mahimbing na natutulog si Leo. Ang kanyang 5 taong gulang na anghel. Maputla ang mga labi nito, at kung tititigan mong mabuti, makikita mo ang bahagyang panginginig ng dibdib nito sa bawat paghinga. Isang butas sa puso. Iyon ang sabi ng doktor. Isang butas na kailangang takpan sa lalong madaling panahon. Napayuko si Ara. Isang butil ng luha ang pumatak sa sahig na semento. Paano? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya sa paglalabada at pamamalansa ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at sa mga gamot ni Leo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon, nakatitig lang sa natutulog na anak. Tila huminto ang mundo niya. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng mga aparato sa tabi ng kama at ang malakas na kabob ng sarili niyang dibdib. Isang dibdib na puno ng takot at pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, iniwan ang natutulog na si Leo sa pangangalaga ng isang nurse. Naglakad siya ng walang tiyak na direksyon, hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa maliit na kapilya sa loob ng ospital. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa likuran. Walang ibang tao. Tanging siya at ang imahe ng mahal na birhen sa altar. Doon, sa katahimikan ng kapilya, bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Diyos ko, bulong niya sa hangin, basag ang kanyang boses. Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Niyakap niya ang sarili. Ang pakiramdam ng pagiging walang-wala ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang puso. Kahit ano po, kahit anong paraan, gagawin ko para sa anak ko. Bigyan niyo lang po ako ng isang milagro. Isang senyales. Kahit ano po. Pagkatapos ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Leo. Tumayo siya, huminga ng malalim at naghanda ng bumalik sa kwarto ng anak niya. Paglabas niya ng kapilya, narinig niya ang pagring ng kanyang lumang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, sagot niya, medyo paos pa ang boses. Good morning, is this Enme Ara Santos? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Formal at profesional ang boses nito. Opo, ako nga po. I'm calling from a recruitment agency. We received your application for housemaid position. Mayroon po kaming isang high-profile client na naghahanap ng isang mapagkakatiwalaang kasambahay. The offer is very generous. Are you available for an interview today? Urgent po kasi ito. Natigilan si Ara. Isang pag-asa. Side po. Saan po ba? Ibinigay ng babae ang address. Forbes Park, Makati. Ang pangalan ng pamilya, Valeriano. Parang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Ara. Valeriano. Isang pangalan na laging nababasa sa mga dyaryo at napapanood sa balita. Isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Pilipinas. Pagdating niya sa harap ng mansyon, halos hindi siya makahinga. Ang taas ng mga gate ay parang pader ng isang palasyo. Bumukas ito ng walang ingay. Pumasok siya sa isang mahabang driveway na napapaligiran ng perpektong hardin. Ang bahay ay hindi bahay. Isa itong kastilyo. Pinapasok siya ng isang gwardiya at sinalubong ng isang mayordoma na nakasuot ng uniforme. Iginiya siya nito sa isang malamig at malawak na sala. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga gamit ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Pinaupo siya sa isang antigong sofa. Maghintay lang po kayo rito. Tatawagin ko si Donna Elvira. Donna Elvira Valeriano. Ang matriarch ng pamilya. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Maya-maya pa, isang babaeng nasa mga 60 anyos ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, at ang mga mata nito ay matalas, tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Ito si Donna Elvira. Tumayo si Ara bilang paggalang.
Hindi bumiti ang matandang babae. Umupo ito sa silyang katapat niya at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ara Santos, sabi ni Donna Elvira. Ang boses nito ay kalmado ngunit may bigat ng otoridad. I have read your profile. Single mother. Your son is in the hospital. He needs an operation. Tumango lang si Ara, hindi alam kung ano ang sasabihin. Paano nito nalaman ang lahat ng iyon? I will be direct, Ms. Santos. I did not call you here for housemaid position. Napakunot ang noo ni Ara. Pipo. Ang kailangan ko ay hindi isang tagapaglinis. Ang kailangan ko ay isang asawa para sa anak ko. Natulala si Ara. Narinig niya ba ng tama? Asawa. Pipasensya na po, Donna. Hindi ko po yata naintindihan. Kumuha si Donna Elvira ng isang folder mula sa mesang nasa tabi nito. Inilapag niya ito sa harap ni Ara. Isang kontrata. Inlay family is facing a potential scandal. It threatens to destroy everything we've built. To protect our company's reputation, Inlay's son, Marco, needs to get married. Immediately. A quiet, simple marriage to a simple woman. Someone with no connections. Someone like you. Binuksan ni Donna Elvira ang kontrata. You will marry Inlay's son. You will act as his loving wife in public for 1 year. In exchange, itinuro ng matanda ang isang linya sa kontrata. I will pay for your son's surgery. In full. And I will give you an amount that will secure your future and his. Nakatitig lang si Ara sa papel. Sa halagang nakasulat doon. Isang halaga na higit pa sa 1,250,000 piso. Ang isip niya ay naguguluhan. Kasal. Isang peking kasal. Sa isang lalaking hindi niya kilala. This is not a negotiation, mariing sabi ni Donna Elvira, na tila nabasa ang kanyang pag-aalinlangan. This is an offer. A solution to both our problems. Dahan-dahan itong itinulak ang kontrata at isang mamahaling ballpen papunta sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon, nakatitig sa kanya, naghihintay. Pirmahan mo ito, Ara. At lahat ng problema mo mawawala. Parang isang bombang sumabog sa loob ng kanyang isipan ang alok ni Donna Elvira. Umalis si Ara sa mansyon ng mga Valeriano na tulala, hawak ang kontrata na parang isang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang balat. Hindi niya maalala kung paano siya nakauwi. Ang alam lang niya, nakaupo siya ngayon sa loob ng kanyang maliit na kwarto, nakatitig sa papel na nakalatag sa ibabaw ng kanyang lumang mesa. Ang kontrata. Ang kasunduan. Ang katubusan para sa buhay ni Leo at ang hatol sa kanyang kaluluwa. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mukha ng kanyang anak na natutulog sa ospital at ang malamig na mga mata ni Donna Elvira. Isang kasal. Isang peking pagsasama. Napahawak siya sa kanyang dibdib. 6 na taon. 6 na taon niyang pinilit kalimutan ang gabing sumira sa kanyang buhay, ang gabing nagbigay sa kanya kay Leo. Ang gabing iyon kung kailan ang tiwala niya ay dinurog ng isang lalaking ang pangalan lang na alam niya ay Mateo. At ngayon, papasok siya sa isang kasunduan na tila isang pagtataksil sa sarili niyang sakit. Pero sa tuwing pipikit siya, nakikita niya si Leo. Ang ngiti nito. Ang pag-asa sa mga mata nito. At ang stetoskopyo ng doktor na nakatutok sa dibdib nito. Kinabukasan, may desisyon na siya. Hindi ito isang pagpili sa pagitan ng tama at mali. Ito ay isang pagpili sa pagitan ng kanyang anak at ng kanyang sarili. At para sa isang ina, hindi iyon isang pagpili. Bumalik siya sa mansyon ng mga Valeriano. Ang mga kamay niya ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga hakbang ay desidido. Sinalubong ulit siya ng mayordoma at dinala sa parehong silid kung saan sila nag-usap ni Donna Elvira. Nandoon na ang matandang babae, naghihintay, na parabang alam na alam niyang babalik siya. Walang paligoy-ligoy na inilapag ni Ara ang kontrata sa mesa. Kinuha niya ang ballpen. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis na kilos, pinirmahan niya ang papel sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang bawat guhit ng ballpen sa papel ay parang isang guhit ng patalim sa kanyang puso. Isang butil ng luha ang pumatak mismo sa kanyang pirma, bahagyang binabasa ang sariwang tinta. Agad niya itong pinunasan. Kinuha ni Donna Elvira ang papel at sinuri ito. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiti ng tagumpay.
Mahusay, sabi nito. Simula ngayon, lahat ng gastusin sa ospital ni Leo ay ako na ang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Pakiramdam niya ay naibenta na niya ang kanyang pagkatao. Halika, sumunod ka sa akin, utos ni Donna Elvira. Ipapakilala kita sa magiging asawa mo. Sumunod si Ara na parang isang robot. Dinala siya nito sa isang mas malaking silid, isang library na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisam. Amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ang sumalubong sa kanya. Maupo ka, sabi ni Donna Elvira. Paparating na siya. Umupo si Ara sa gilid ng isang leather na sofa. Niyakap niya ang sarili, ninenerbiyos. Sino ang lalaking ito? Ano ang itsura niya? Magiging mabait kaya siya? O magiging isa lang itong bangungot? Maya-maya pa, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Isang lalaking nakasuot ng isang mamahaling business suit ang pumasok sa silid. Mom, you called for me? Narinig ni Ara ang boses. Malalim at formal. At sa hindi malamang dahilan, tila pamilyar ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. At doon, huminto ang kanyang paghinga. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lalaking nakatayo sa harap niya. Ang mga matang iyon. Ang panga. Ang hugis ng labi. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang mukha na nagmumulto sa kanya sa kanyang mga panaginip sa loob ng 6 na taon. Ang mukha na kamukhang kamukha ng lalaking sumira sa kanya. Isang madilim na gabi amoy ng alak, isang boses na malalim at mapaglaro, isang mukhang nakatitig sa kanya sa dilim. Mattioli. Bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Ang lalaki ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, malamig, ngunit para kay Ara. Ang mga matang iyon ay puno ng alaala ng isang bangungot. Ara, this is my son, Marco. Marco Valeriano, pagpapatuloy ni Donna Elvira, ang boses niya ay tila nang dagaling sa malayo. Marco, this is Ara Santos. Your future wife. Marco. Ang pangalan ay Marco. Pero ang mukha ay kay Mateo. Nagsimulang manlamig ang buong katawan ni Ara. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang lalaki, si Marco, ay tumingin sa kanya, isang bahagyang kunot sa noo, na para bang nagtataka sa reaksyon niya. Pero hindi na nakikita ni Ara ang library. Hindi na niya naririnig ang boses ni Donna Elvira. Ang isip niya ay bumalik sa nakaraan. Dilim. Ang malagkit na sahig ng isang bar. Amoy ng alak. Isang tawang malakas at mapaglaro. Isang boses na nagsasabing, ang pangalan ko ay Mateo. Ang bigat ng isang katawan sa ibabaw niya. Ang sakit. Ang mga luha. At higit sa lahat ang mukhang iyon. Nakatitig sa kanya sa dilim. Ang parehong mukha. Ang parehong mga mata. Hindi. Isang mahinang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagsimulang umikot ang buong library. Ang matatayog na estante ng libro ay tila gumuguho papunta sa kanya. Ang mga kulay ay naghalo-halo. Ang mga tunog ay naging isang ugong na walang kahulugan. Naramdaman niya ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga binti. Hinawakan niya ang kanyang ulo, sinusubukang itigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi maaari. Naging itim ang kanyang paningin. Ang huling narinig niya ay ang gulat na sigaw ng mayordoma. At pagkatapos wala na. Tanging kadiliman. Dahan-dahang iminulat ni Ara ang kanyang mga mata. Ang unang naramdaman niya ay ang lambot ng kanyang hinihigaan. Malambot na kumot, malambot na unan. Ang hangin ay mabango, amoy lavender. Ito ay hindi ang kanyang kwarto. Hindi rin ito ang ospital. Nasaan siya? Unti-unti siyang bumangon. Ang ulo niya ay medyo masakit pa. Natagpuan niya ang sarili sa isang napakalaking kwarto. Ang kama ay king-sized, ang mga kurtina ay gawa sa mamahaling tela, at may isang malaking bintana kung saan tanaw ang isang malawak na hardin. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari. Ang kontrata, ang pirma, ang library, ang lalaki. Ang mukha. Napahawak siya sa kanyang bibig at muling naramdaman ang takot. Isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa isang sulok ng silid, sa tabi ng bintana, may isang silyang nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan itong umikot. At doon, nakaupo ang lalaki. Si Marco Valeriano. Nakatitig ito sa kanya.
Ang mga mata nito ay malamig, blangko, at mahirap basahin. Hindi ito ang mapaglarong mga mata na naaalala niya mula sa nakaraan. Ang mga matang ito ay puno ng distansya at tila pagkainis. Napaatras si Ara sa kama, niyakap ang kumot na parang isang kalasag. Tinitigan lang siya ni Marco sa loob ng ilang segundo na tila walang katapusan. Pagkatapos, tumayo ito, inayos ang kanyang suit, at nagsalita sa isang boses na kasing lamig ng kanyang mga mata. Gising ka na pala, Linres Valeriano. Gising ka na pala, Linres Valeriano. Pinanood ni Marco ang takot na gumuhit sa mukha ni Ara habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Nakita niya kung paano ito napaatras, kung paano nito niyakap ang kumot na para bang kaya siyang protektahan nito mula sa kanya. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng inis. Isang malaking abala ang lahat ng ito. Isang babaeng bigla na lang hihimatayin sa harap niya. Isang kasal na hindi niya ginusto. Isang responsibilidad na ipinatong sa kanyang mga balikat ng walang pasabi. Pero may isa pang bahagi sa kanya, isang maliit na tinig sa likod ng kanyang isipan na nakaramdam ng kakaiba. Isang kurot ng konsensya. Hindi niya maintindihan ang reaksyon nito. Bakit ganoon na lang ang takot nito sa kanya? Para itong nakakita ng multo. Nang tanungin niya ang kanyang ina, ang tanging sinabi nito ay, baka na-overwhelm lang sa biglaang pagbabago ng kanyang kapalaran. Huwag mo nang pansinin. Pero hindi iyon ang nakita niya. Ang nakita niya ay purong takot. Tinalikuran niya ito at lumapit sa bintana, pinanood ang mga hardinero na nag-aalaga sa perpektong hardin. Nasa master's bedroom ka, sabi niya, hindi lumilingon. Mula ngayon, ito na ang magiging kwarto mo. At kwarto ko. Narinig niya ang bahagyang paggalaw sa likod niya. Huwag kang mag-alala, pagpapatuloy niya, may bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Malaki ang kama. At may sofa. This is purely for show. Para sa mga kasambahay. Para sa ina ko. Bumalik sa isip niya ang utos ng kanyang ina kaninang umaga, bago pa dumating si Ara. Ang mga salitang kasing tigas ng bakal. Marco, your brother's death has left a stain on our name. The investors are getting nervous. Kailangan nating ipakita na matatag ang pamilya. Na may nagpapatuloy ng pangalan natin. This marriage will silence all the rumors. You will do this for the family. You will do this for Mateo. Para kay Mateo. Laging para kay Mateo. Kahit ngayong patay na ito, ang anino ng kanyang kakambal ay patuloy pa ring bumabalot sa buhay niya. Si Mateo ang perpekto. Si Mateo ang magaling. Si Mateo ang tagapagmana. At siya. Siya lang si Marco. Ang reserba. Ang anino. Ngayon, kailangan niyang ayusin ang gulo na iniwan nito. Humarap siya kay Ara. Nakaupo pa rin ito sa kama, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-aalinlangan at takot. Maganda ito, hindi niya maikakaila. Simple, walang kolorete sa mukha, pero may isang bagay sa mga mata nito, isang kalungkutan na tila malalim pa sa karagatan. Nakaramdam siya ng isang pamilyar na kuryosidad, isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Kailangan niyang magtayo ng pader sa pagitan nilang dalawa. Para sa sarili niyang proteksyon. May mga patakaran tayo, Ina Santos o dapat ko bang sabihin, Inres Valeriano, sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Una, sa labas ng kwartong ito, tayo ay mag-asawa. Magpapakita tayo ng pagmamahal sa harap ng ibang tao, lalo na sa harap ng ina ko. Pangalawa, walang personal na tanong. Hindi ako interesado sa buhay mo, at hindi ka rin dapat maging interesado sa buhay ko. At pangatlo, at pinaka-importante sa lahat, ang kasal na ito ay isang transaksyon. Isa itong business deal. Kapag natapos na ang kontrata, maghihiwalay tayo ng landas na parang hindi tayo nagkakilala. Tinignan niya ito ng diretsyo sa mata, sinusubukang ipakita na seryoso siya, na wala siyang pakialam. Naiintindihan mo ba? Hindi ito sumagot. Tumango lang ito ng dahan-dahan, ang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Good. Tumalikod na siya at naglakad papunta sa pinto. Magpahinga ka na. Mamayang gabi, sabay tayong haharap sa ina ko para sa hapunan. At sisimulan mo na ang pag-arte bilang asawa ko. Paglabas niya ng kwarto at pagsara ng pinto, napasandal siya sa pader. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ng takot sa mga mata ng babae ay hindi maalis sa kanyang isipan.
At sa ilalim ng lahat ng inis at pagkabigo, may isang pakiramdam na pilit niyang tinatago kahit sa sarili niya. Pagka-guilty. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ang hapunan ay isang tahimik na pagdurusa. Nakaupo si Ara sa tabi ni Marco sa isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa kabilang dulo, nakaupo si Donna Elvira, pinapanood ang bawat kilos nila na parang isang agila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Sinusubukan ni Ara na kumain pero tila may buhol sa kanyang lalamunan. Bawat subo ay parang isang pagsubok. So, Ara, biglang nagsalita si Donna Elvira, bumasag sa katahimikan. I trust that Loeson is taking good care of you. Naramdaman ni Ara ang pagtingin ng lahat sa kanya. Napatingin siya kay Marco na nakatitig sa kanyang plato, walang emosyon. Oo po, Donna, sagot niya, halos pabulong. Good. It is important that you present a united front, sabi ng matanda. The Valeriano name depends on it. Pagkatapos noon, wala nang nagsalita. Pagkatapos ng hapunan, agad na tumayo si Marco. I have work to do in the study, sabi niya, hindi tumitingin kay Ara. Naiwan si Ara kasama si Donna Elvira. He's always been like that, sabi ng matanda, na para bang nabasa ang pagkadismaya sa mukha ni Ara. Cold. Distant. Hindi katulad ni Mateo. Mateo was full of life. Naramdaman ni Ara ang panlalamig sa kanyang likod nang marinig ang pangalang iyon. Tumayo na rin siya. Gusto ko na po sanang magpahinga. Nang nasa paanan na siya ng hagdanan, may bigla siyang naalala. Ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Huminga siya ng malalim para palakasin ang kanyang loob. Naglakad siya papunta sa study. Nakasara ang pinto. Kumatok siya ng 2 beses. Come in, sabi ng boses ni Marco mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakaupo si Marco sa likod ng isang malaking mesa, abala sa mga papeles. Nag-angat ito ng tingin at nakita ni Ara ang pagkainis sa mukha nito. What is it? Tanong nito, walang pasensya. Niyakap ni Ara ang kanyang mga braso. Ito na. Yung anak ko, simula niya, nanginginig ang boses. Si Leo. Nasa ospital pa rin siya. Gusto ko lang sanang itanong kung pwede ko ba siyang dalhin dito sa mansyon kapag nakalabas na siya. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay nanliliit. Ang ekspresyon nito ay lalong lumamig, naging parang yelo. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang orasan sa dingding. No, sabi ni Marco, ang boses ay matigas at walang apela. Natigilan si Ara. Piperoeng. This is a business arrangement, Mas Santos, putol nito sa kanya. This is not a home. Hindi ito isang pamilya. Walang lugar para sa isang bata dito. Pagkasabi noon, ibinalik ni Marco ang kanyang atensyon sa mga papeles sa kanyang mesa, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Ara na nakatayo sa may pinto, tila sinampal ng mga salita nito. Ang huling sinag ng pag-asa na naramdaman niya ay biglang namatay. Napuno ng luha ang kanyang mga mata pero mabilis niya itong pinigilan. Hindi siya iyak. Hindi sa harap ng lalaking ito. Tahimik siyang tumalikod at isinara ang pinto, dala ang bigat ng isang pusong muling nadurog. Ang salitang keynote ni Marco ay umalingaw sa isip ni Ara na parang isang hatol. Bawat letra ay tila isang matulis na patalim na tumusok sa kanyang puso. Pagbalik niya sa malaki at malamig na kwarto, pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo. Ang kasunduang pinirmahan niya para iligtas ang kanyang anak ay siya ring kasunduang naglalayo sa kanya rito. Kinabukasan, hindi niya hinintay na magising si Marco. Maaga siyang umalis ng mansyon. Nagpaalam siya sa mayordoma na pupunta lang siya sa ospital. Hindi na niya inalam kung papayagan ba siya o hindi. Kailangan niyang makita si Leo. Pagdating niya sa ospital, ang amoy ng gamot at antiseptiko ay tila sumasakal sa kanya. Nakita niya si Leo na mahimbing pa ring natutulog. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang maliit nitong kamay. Ang balat nito ay mainit. Ang paghinga nito ay mababaw. Anak Bulong niya, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Patawarin mo si nanay. Patawarin mo ako. Nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa malaking bahay, sa magandang hardin, sa malambot na kama. Hindi niya binanggit ang tungkol sa malalamig na mga mata ni Marco o ang kasunduang nagbubuklod sa kanila.
Gusto niyang bigyan ang anak niya ng isang kwentong puno ng pag-asa, kahit na ang sarili niyang puso ay puno ng pagdududa. Kapag gumaling ka na, anak, pangako, magiging masaya tayo, sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Lahat. Hindi niya namalayan may isang nurse na pumasok sa silid. Emrys Valeriano. Nagulat si Ara. Iyon ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya sa apelyidong iyon sa labas ng mansyon. May nagpadala po nito para sa inyo. Iniabot ng nurse ang isang bakwet ng puting rosas at isang sobre. Nagtatakang kinuha ito ni Ara. Binuksan niya ang sobre. Thinking of you. Be strong. Walang pangalan. Ngunit may isang logo sa card, ang logo ng Valeriano Corporation. Galing ba ito kay Marco? Isang bahagi niya ang gustong umasa. Baka naman may kaunting kabaitan sa puso ng lalaking iyon. Ngunit agad din niyang iwinaksi ang ideya. Impossible. Malamang ay galing ito sa ina nito, isang paraan para ipaalala sa kanya ang kanyang obligasyon. Ilang oras siyang nanatili sa tabi ni Leo. Nang magpaalam na siya para umuwi, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Ara, si Elvira ito. Natigilan si Ara. Ang boses ni Donna Elvira sa telepono ay iba. Walang bahid ng lamig o otoridad. Ito ay malumanay. Nasaan ka? Umuwi ka na ba sa bahay? Pipauwi na po, Donna, sagot ni Ara, nagtataka. Good. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Alam kong nabigla ka sa mga pangyayari, pagpapatuloy ni Elvira. At alam ko rin ang tungkol sa pag-uusap niyo ni Marco kagabi. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang tiyan. Paano nito nalaman? Pasensya ka na sa anak ko, Ara. Minsan, hindi niya alam kung paano ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Masyado siyang dinibdib ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Naging malamig siya sa mundo, sabi ni Elvira na may himig ng kalungkutan. Pero alam kong may mabuti siyang puso. Hindi makapaniwala si Ara sa kanyang naririnig. Si Donna Elvira ba talaga ito? Narinig ko ang hiling mo, sabi pa nito. At bilang isang ina, naiintindihan kita. Hindi tamang ilayo ang isang ina sa kanyang anak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ano po ang ibig niyong sabihin, Donna? Kinausap ko na ang doktor ni Leo. Kapag stable na ang kondisyon niya, ipapalipat ko siya dito sa mansyon. Mayroon tayong kwarto na pwedeng i-convert sa isang medical room. Kukuha ako ng pinakamagaling na private nurse para mag-alaga sa kanya 24 paghahatid ito. Dito na siya magpapalakas habang naghihintay ng kanyang operasyon. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang bag. Totoo po ba yan? Ara. At huwag mong isipin ang sinabi ni Marco. Ako ang masusunod sa bahay na ito, mariin sabi ni Elvira. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan mo ang anak ko. Tulungan mo siyang makalimot sa sakit. Tulungan mo siyang maging masaya ulit. Bumuhos ang mga luha ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Maraming salamat po, Donna Elvira. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ito. Pangako po, gagawin ko ang lahat. I know you will, malumanay na sagot ni Elvira. Umuwi ka na. I will handle everything. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Ara sa isang bench sa labas ng ospital. Napatingin siya sa langit, hindi makapaniwala sa biyayang natanggap. Sa gitna ng kadiliman, may isang sinag ng liwanag. Si Donna Elvira. Isang anghel na ipinadala para sa kanila. Habang pauwi si Ara, ang puso niya ay puno ng bagong pag-asa. Baka hindi naman pala ganoon kasama ang sitwasyong ito. Baka ito na ang simula ng isang bagong buhay para sa kanila ni Leo. Hindi niya alam na sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang marangyang opisina, ibinaba ni Donna Elvira ang telepono. Ang malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong ngiti. Kinuha niya ang telepono ulit at tinawagan ang kanyang anak. Marco. I have decided. The boy, Leo, will be staying at the mansion. What? Mom, we talked about this. I have made a decision, putol ni Elvira sa anak. This is not up for discussion. Ang batang iyon ang tanging paraan para mapasunod si Ara. At kailangan natin siyang mapasunod. Tandaan mo, Marco. Gawin mo ang lahat para makuha ang tiwala niya.
The success of this marriage depends on it. Pagkababa ng telepono, tumingin si Donna Elvira sa bintana, pinapanood ang abalang syudad sa ibaba. Ang mga tao ay parang mga langgam lang sa kanyang paningin. Mga piyesa sa isang chessboard. At si Ara Santos at ang anak nito. Sila ang kanyang pinakamahalagang piyesa. Kinagabihan, nang dumating si Leo sa mansyon, sinalubong siya ni Ara ng isang mahigpit na yakap. Itinulak ng dalawang nurse ang kama nito papasok sa isang malinis at maliwanag na silid sa unang palapag, kumpleto sa mga bagong kagamitang medikal. Nang may ayos na ang lahat, tumakbo si Leo, sa abot ng kanyang makakaya, papunta sa malawak na hardin. Ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwa. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa bigla siyang may nabangga. Isang matangkad na lalaki na nakatayo malapit sa fountain, nakatalikod. Lumingon ang lalaki. Si Marco. Ang ngiti sa mukha ni Leo ay hindi nawala. Ngunit ang mukha ni Marco ay nakakunot, ang mga mata nito ay madilim, nakatitig sa maliit na batang bigla na lang sumulpot at gumulo sa kanyang katahimikan. Nakatitig lang si Marco sa batang nasa harap niya. Ang pangalan nito ay Leo. Ang anak ni Ara. Ang batang hindi dapat naririto. Isang alon ng inis ang bumalot sa kanya. Muli, nanaig ang desisyon ng kanyang ina. Muli, siya ay naging isang tau-tauhan lamang sa sarili niyang pamamahay. Ang hardin na ito, ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan siya nag-isip ng mag-isa, ay bigla na lang nilapastangan ng presensya ng isang estranghero. Hindi niya pinansin ang bata. Tinalikuran niya ito at nagpatuloy sa paglalakad pabalik sa loob ng bahay, ang mga kamay ay nakapamulsa, ang panga ay matigas. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Marco na baliwalain ang pagkakaroon ni Leo. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, nagkukulong sa kanyang study mula umaga hanggang gabi. Ito ang kanyang mundo, mga numero, mga kontrata, mga business plan. Isang mundong kontrolado niya, isang mundong walang lugar para sa emosyon o anumang komplikasyon. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay nabasag na. May mga bagong tunog na ngayon sa bahay. Ang mahinang tunog ng mga gulong ng wheelchair ng nurse. Ang malumanay na boses ni Ara na nagbabasa ng kwento. At higit sa lahat, ang tunog na unti-unting gumugulo sa kanyang konsentrasyon. Ang halakhak ng isang bata. Isang halakhak na dalisay at walang muwang. Tila mga maliliit na kampanang nanginginig sa hangin, tumatagos sa makakapal na pader ng kanyang study. Noong una, pilit niya itong hindi pinapansin. Ngunit habang tumatagal, ang tunog na iyon ay naging isang panggulo. Isang paalala na ang kontrol niya sa kanyang buhay ay nababawasan. Sa inis, tumayo siya mula sa kanyang mesa at sumilip sa bintana. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakita niya si Leo. Nakaupo ito sa damuhan, mag-isang naglalaro ng mga dahon. Ang nurse ay nakabantay sa di kalayuan. Ang bata ay tumatawa sa sarili nitong laro, kinakausap ang mga dahon na parabang mga kaibigan nito. Mag-isa. Isang bagay sa eksenang iyon ang pumukaw kay Marco. Isang pamilyar na pakiramdam. Ang pagiging mag-isa sa isang malawak na lugar, napapaligiran ng lahat ng bagay pero walang tunay na kasama. Bigla niyang naalala ang kanyang sariling pagkabata, laging nakasunod sa anino ni Mateo, laging nag-iisa sa kanyang mga laro. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano ba ang iniisip niya? Bumalik siya sa kanyang mesa, ngunit hindi na niya maibalik ang kanyang focus. Ang imahe ng batang nag-iisa ay nanatili sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang minuto, sumuko na siya. Lumabas siya ng study, dala ang isang tasa ng kape, nagpapanggap na gusto lang niyang magpahangin. Naglakad siya papunta sa hardin. Napansin siya agad ni Leo. Tumigil ito sa paglalaro at tinitigan siya, ang mga mata nito ay malaki at puno ng kuryosidad. Hindi nagsalita si Marco. Umupo siya sa isang bench na medyo malayo, umiinom ng kanyang kape, nakatingin sa malayo. Maya-maya pa, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Tito, sabi ng maliit na boses. Hindi lumingon si Marco. Bakit? Sagot niya, malamig. Bakit po malungkot ang mga mata ninyo? Natigilan si Marco. Napalingon siya sa bata. Nakatitig ito sa kanya, hindi kumukurap. Isang tanong na simple pero tumama sa isang bagay na malalim sa loob niya. Walang sinuman ang naglakas loob na tanungin siya ng ganoon. Ang lahat ay nakikita lang ang ang boss, ang pangalang Valeriano. Ngunit ang batang ito nakita nito ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Hindi siya nakasagot.
Gusto mo bang gumawa ng airplane? Tanong ni Leo na para bang gusto nitong pagaanin ang kanyang loob. Tumingin si Marco sa hawak nitong papel. Isang piraso ng papel mula sa isang lumang magazine. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang isip. Siguro ay dahil sa tanong nito. O siguro ay pagod na siyang maging malamig at malayo. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ng bata. Hindi ganyan, sabi niya. Let me show you. Nagsimula siyang itupi ang papel. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at mabilis. Tupi sa gitna. Tupi sa gilid. Ang mga daliri niya, na sanay sa pagpirma ng mga milyon-milyong pisong kontrata, ay ngayon ay gumagawa ng isang simpleng laruan. Si Leo naman ay nanonood, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Nang matapos, iniabot ni Marco ang perpektong paper airplane kay Leo. Here. Throw it like this. Ipinakita niya ang tamang paraan ng paghagis. Kinuha ito ni Leo at inihagis ng buong lakas. Ang eroplanong papel ay lumipad ng mataas, umikot-ikot sa hangin bago dahan-dahang bumagsak sa damuhan. Wow, sigaw ni Leo, ang mukha ay nagliwanag sa tuwa. Tumakbo ito para kunin ang eroplano at inihagis ulit. Isang maliit at hindi inaasahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco habang pinapanood niya ang bata. Sa isang sandali, nakalimutan niya kung sino siya. Nakalimutan niya ang kasal, ang kumpanya, ang bigat ng kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, isa lang siyang lalaking nagtuturo sa isang bata kung paano magpalipad ng pangarap gamit ang isang piraso ng papel. Nang lumingon siya, nahuli ng kanyang mga mata ang isang figura na nakatayo sa may pintuan ng bahay, malapit sa terrace. Si Ara. Nakatingin ito sa kanila. Ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi niya mabasa. Isang halo ng gulat, pagtataka, at takot pa rin ba? Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Isang tahimik na sandali na tila huminto ang oras. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Marco. Bumalik ang lamig sa kanyang mukha. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at ibinalik ang pader na kanina lang ay bahagyang gumuho. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, may isa pang anino ang nahagip ng kanyang paningin. Sa bintana ng ikalawang palapag, nakatayo ang kanyang ina. Hindi tulad ni Ara, ang mukha ni Donna Elvira ay walang bahid ng pagtataka. Ito ay madilim. At puno ng dismaya. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang cellphone ni Marco. Ang pangalan ng kanyang ina ang nasa screen. Pumasok siya sa loob ng bahay at sinagot ang tawag. Go to NY office. Now. Ang boses nito ay malamig at walang apela. Pagpasok niya sa opisina ng ina, nakatayo ito malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Marco, sabi nito, hindi pa rin lumilingon. Ang boses nito ay mababa at mapanganib. Lumayo ka sa bata. Humarap ito at ang mga mata nito ay kasing talim ng kutsilyo. Tandaan mo ang lugar mo at ang lugar nila. Ang babaeng iyan ay isang kasangkapan. Ang anak niya ay isang pain. Huwag mong kakalimutan yan. Ilang linggo na ang lumipas. Ang buhay sa mansyon ay nagkaroon ng isang kakaibang routine. Sa umaga, si Ara ay nasa tabi ni Leo, nagbabasa ng libro, naglalaro, o simpleng pinapanood lang itong matulog. Sa gabi, siya ay nagiging si Ilres Valeriano, ang tahimik at halos hindi nakikitang asawa ng na si Marco Valeriano. Si Marco ay nanatiling malamig at malayo, lalo na pagkatapos ng babala ng kanyang ina. Ngunit paminsan-minsan, sa mga pagkakataong hindi niya sinasadya, nahuhuli siya ni Ara na nakatingin sa direksyon ni Leo. Isang tingin na mabilis niyang binabawi kapag napansin niyang may nakakakita. Isang araw, habang nililinis ni Ara ang ilang personal na gamit na dinala niya mula sa dati niyang apartment, nakita niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakalagay ang isang kwintas. Isang simpleng silver-plated na kwintas na may pendant na hugis araw. Ito ang nag-iisang alahas na pag-aari niya. Ang nag-iisang bagay na ibinigay sa kanya ni Mateo noong gabing iyon. Napahawak siya sa kwintas. Ang metal ay malamig sa kanyang mga daliri. Ang bigat nito ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang nakaraan, gusto niya itong itapon. Gusto niyang kalimutan ang lahat ng sakit na kaakibat nito. Pero hindi niya magawa. Dahil kahit gaano pa kasakit, ang kwintas na ito ay isang bahagi ng pinagmulan ni Leo. Ang tanging koneksyon niya sa ama nito. Isinuot niya ito. Ang pendant ay dumantay sa kanyang dibdib, malamig at mabigat.
Isang lihim na paalala na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Kinagabihan, may isang malaking charity event na kailangan nilang daluhan. Ito ang unang pagkakataon na lalabas sila sa publiko bilang mag-asawa. Ang utos ni Donna Elvira ay malinaw, kailangan nilang magmukhang perpekto. Isang masaya at nagmamahalang mag-asawa. Pinagsuot si Ara ng isang eleganteng navy blue na bestida. Inayusan siya ng isang profesional na makeup artist. Nang tumingin siya sa salamin, isang estranghera ang tumingin pabalik sa kanya. Isang babaeng sopistikada at maganda. Pero sa likod ng mga matang iyon, nandoon pa rin ang takot at kalungkutan. Nang bumaba siya sa hagdan, naghihintay na si Marco sa ibaba, suot ang isang mamahaling itim na tuksedo. Napatingin ito sa kanya, at sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang kislap ng paghanga sa mga mata nito. Isang kislap na mabilis ding nawala, napalitan ng karaniwang lamig. "Let's go," sabi lang nito at naunang lumabas. Ang event ay ginanap sa isang 5-star hotel. Ang paligid ay puno ng mga mayayamang tao, mga kumikinang na alahas, at mga pekeng ngiti. Ginampanan ni Ara ang kanyang papel. Ngumiti siya. Tumango. Tumayo sa tabi ni Marco, ang kamay nito ay nakahawak ng marahan sa kanyang baywang. Isang perpektong larawan. Isang peking perpektong larawan. Habang nakatayo sila sa isang sulok, abala sa pakikipag-usap sa isang business associate, naramdaman ni Ara ang isang biglaang paghila sa kanyang kwintas. Ay, mahina niyang sabi. Napatingin siya sa ibaba. Ang lock ng kanyang kwintas ay bumigay. Ang pendant ay malapit ng mahulog. Agad niya itong hinawakan. Napansin ni Marco ang kanyang pagkabahala. "What's wrong?" tanong nito, medyo naiinis sa biglaang pagka-distract. Yung kwintas ko," pabulong niyang sabi, sinusubukang ayusin ang lock habang nakatalikod sa mga tao. Pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Bumuntong hininga si Marco, isang tunog ng pagkayamot. "Here, let me see." Humarap si Ara sa kanya, bahagyang nakayuko. Inalis ni Marco ang kamay nito sa kanyang baywang at hinawakan ang magkabilang dulo ng kwintas. "It's just a cheap piece of jewelry." "Bakit ka nag-aalala ng ganyan?" sabi niya, ang boses ay mababa para sila lang ang makarinig. Hindi sumagot si Ara. Ang mga daliri ni Marco ay bahagyang dumadampi sa kanyang batok. Naramdaman niya ang init ng balat nito. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang katawan, isang pakiramdam na hindi niya dapat maramdaman. Sinusubukan ni Marco na ikabit muli ang lock, ngunit sadyang sira na ito. Ang kanyang mga daliri ay dumulas at dumantay sa pendant, ang maliit na araw na nakasabit dito. At doon, bigla siyang natigilan. Ang mga daliri niya ay nanigas. Ang kanyang paghina ay huminto. Nakatitig lang siya sa pendant. Parang may isang switch na biglang nag-on sa kanyang isipan. Isang pamilyar na hugis. Isang pamilyar na disenyo. Dahan-dahan niyang binitawan ang kwintas. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa pendant patungo sa mukha ni Ara. Ang gulat sa mukha ni Marco ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pagkalito. Kawalan ng paniniwala. At isang dahan-dahang gumagapang na realisasyon na tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang likod. Ang gabing iyon. 6 na taon na ang nakalipas. Lasing na lasing siya. Galit na galit kay Mateo. Gusto niyang maghiganti, gusto niyang iparamdam sa kapatid niya ang sakit. Ang babae sa bar. Simple. Maganda. Sinabi nitong gusto nito si Mateo. Ang kwintas na binili niya noong gabing iyon. Ang buong paligid ay tila nawala. Ang ingay ng mga tao, ang tugtog ng musika, lahat ay naging isang malayong ugong. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ara, na ngayon ay puno ng pagtataka sa biglaang pananahimik niya. Ang babae mula sa bar. Ang babaeng akala niya ay kasama ni Mateo. Ang babaeng sinira niya dahil sa galit niya sa kanyang kapatid. Ay si Ara. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Ang pakiramdam ng pagka-guilty na pilit niyang itinatago sa mga nakaraang linggo ay biglang sumabog na parang isang bulkan. Ito pala ang dahilan. Ito pala ang koneksyon. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara sa kanya. Hindi lamig. Hindi inis. Kundi purong gulat at takot. Nahulog ang kwintas mula sa kamay ni Ara at lumapag sa kanyang dibdib. Ang pendant ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier.
Ang pendant ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ang buong katotohanan, isang katotohanang 6 na taon niyang hindi alam, ay bumagsak sa kanya na parang isang toneladang bato. Hindi si Mateo. Siya. Siya ang may kasalanan. Siya ang sumira sa babaeng ito. At si Leo ang batang may mga matang tila pamilyar, ang batang unti-unting gumigiba sa mga pader na itinayo niya. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga ay naging isang pakikibaka. Tumingin siya mula sa kwintas patungo sa mga mata ni Ara. Ang mga matang iyon na laging puno ng takot kapag nakatingin sa kanya. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Ngunit hindi sa paraang inaakala niya. Ang takot nito ay hindi para sa kanya, kundi para sa multo ng kanyang kapatid, isang multong hindi naman pala talaga ang may kasalanan. Ang isip ni Ara ay naguguluhan. Anong problema? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Okay ka lang ba? Hindi siya pinansin ni Marco. Ang mga mata nito ay nakatutok pa rin sa kwintas, na para bang iyon ang sentro ng buong sansinukob. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang nanginginig na kamay, na para bang susubukan ulit hawakan ang kwintas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kilos niya ay puno ng pag-aalinlangan at isang emosyong hindi pa nakikita ni Ara dati. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig, isang pabulong na puno ng kawalan ng paniniwala at isang nagsisimulang katatakutan. Saan ni? Napatigil siya, lumunok na para bang may nakabara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Ara, ang sarili niyang mga mata ay puno ng isang tanong na babago sa lahat. Saan mo nakuha yan? Ang biyahe pa uwi mula sa hotel ay isang mahabang katahimikan. Ngunit sa loob ng isip ni Marco, isang bagyo ang nagwawala. Nakaupo si Ara sa tabi niya sa backseat ng mamahaling kotse, tahimik at hindi gumagalaw, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Hindi nito maintindihan ang biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Paano niya ipapaliwanag? Hindi niya kaya. Hindi pa. Ang tanong niya, saan mo nakuha yan? Ay nanatiling nakasabit sa hangin, hindi nasagot. Masyadong maraming tao sa paligid kanina. Inilayo na lang niya ito agad, nagdahilan ng biglaang sakit ng ulo. Ngayon, sa dilim ng kotse, ang imahe ng kwintas ay paulit-ulit na sumusulpot sa kanyang isipan. Ang araw. Ang simbolo ng isang pagkakamaling 6 na taon niyang ibinaon sa limot, isang kasalanang ipinataw niya sa alaala ng kanyang kapatid. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Bawat paghinga ay parang isang pagsubok. Ang babaeng katabi niya, ang babaeng itinali sa kanya ng isang kontrata, ang babaeng tinatrato niya na parang isang kasangkapan, siya pala ang biktima ng kanyang kahangalan. Pagdating sa mansyon, bumaba agad si Marco ng kotse, hindi na hinintay si Ara. Marco, tawag nito, pero nagdire-diretso lang siya papasok ng bahay, ang isip ay lumilipad. Hindi siya umakyat sa kwarto nila. Dumiretso siya sa kanyang study, ang kanyang santuwaryo na ngayon ay parang isang kulungan. Isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Napapikit siya ng mariin. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-login siya sa kanyang online banking account. Hinanap niya ang mga credit card statement mula 6 na taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Scroll. 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 Hanggang sa nakita niya. Isang petsa na tumugma sa kanyang malabong alaala. Isang charge mula sa isang lugar na tinatawag na The Midnight Bar. At pagkatapos, isang charge mula sa isang 24-hour convenience store malapit doon. Marahil ay doon niya binili ang kwintas na yon. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Totoo nga. Hindi ito isang masamang panaginip. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Umupo lang siya sa dilim ng kanyang opisina, iniisip ang lahat. Ang mukha ni Ara sa bar. Ang galit niya kay Mateo. Ang paghihiganti. At ngayon, ang mga kahihinatnan. Kinabukasan, lumabas siya ng study na parang isang zombie. Sinalubong siya ng liwanag ng araw at ng pamilyar na tunog, ang mahinang halakhak ni Leo mula sa hardin. Napahinto siya. Napatingin siya sa direksyon ng bata. At sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng mabuti. Ang hugis ng mga mata. Ang kurba ng ngiti.
Mayroon bang bahagi sa batang iyon na nagmula sa kanya? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Kinagabihan, hindi niya natiis. Habang nagpapahinga si Ara sa kwarto, dahan-dahan siyang bumaba. Naabutan niya itong papalabas mula sa kusina, may dalang isang baso ng gatas. Para siguro kay Leo. Ako na, sabi niya, ang boses ay bahagyang paos. Nagulat si Ara. Napaatras ito na para bang nakakita ng isang bagay na nakakatakot. Hindi na. Ako na po, sir, sabi nito, yumuko at akmang aalis. Ara, tawag niya, mas malumanay ngayon. Let me. Kinuha niya ang baso mula sa kamay nito. Nagkadikit ang kanilang mga daliri sa isang iglap. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay nito. Hindi na siya nagsalita. Dinala niya ang baso ng gatas sa kwarto ni Leo. Natutulog na ang bata. Maingat niyang inilapag ang gatas sa bedside table. Tinitigan niya ang natutulog na bata sa loob ng ilang segundo bago tahimik na lumabas. Pagbalik niya sa hallway, nakita niya si Ara na nakatayo doon, nakatingin sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkalito. Bakit mo ginagawa to? Tanong nito, halos pabulong. May kailangan ka ba? May nagawa ba akong mali? Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin, patawarin mo ako. Pero ang mga salita ay hindi lumabas. Umiling lang siya at nilagpasan ito. Ang kanyang biglaang kabaitan, sa halip na magdulot ng kapanatagan, ay lalo lang nagdulot ng takot at pagdududa kay Ara. At alam niya yon. Nakikita niya sa mga mata nito. At iyon ang mas lalong nagpahirap sa kanya. Isang araw, habang pababa siya ng hagdan, natanaw niya ang kanyang ina at si Ara na nag-uusap sa may pasilyo. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakikita niya ang tensyon. Nakangiti si Donna Elvira, isang ngiting hindi umaabot sa mga mata nito. Matapos ang ilang sandali, tumalikod na ang kanyang ina at umalis. Naiwan si Ara na nakatayo roon, maputla ang mukha na parang papel. Nang makita siya nito, mabilis itong yumuko at umalis na para bang gusto nitong iwasan siya. Alam ni Marco ang ibig sabihin ng ngiting iyon ng kanyang ina. Isa yung babala. At si Ara ang tinatakot nito. Dahil napapansin na nito ang pagbabago sa kanya. Pakiramdam ni Marco ay nasusukol na siya. Isang gabi, hindi siya mapakali. Hindi niya kayang manatili sa kwarto. Hindi niya kayang manatili sa study. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo malapit sa kwarto ni Leo. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Naririnig niya ang boses ng private nurse sa loob, may kausap sa telepono. Confirmed na. Kailangan na nating maghanap ng donors, sabi ng nurse. Mahirap kasi ang blood type niya. Bihira lang. A negative. Natigilan si Marco. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang kidlat. A negative. Isang napakabihirang blood type. Ang dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang napasandal sa pader, ang puso niya ay kumakarera. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang kwintas, ang takot sa mga mata ni Ara, ang mukha ng bata, at ngayon, ang dugo, ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakatindi, napakasaklap, at napaka-imposible. Isang nakakakilabot na hinala ang nagsimulang mabuo. Isang tanong na mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng tanong na hinarap niya sa buong buhay niya. Posible kaya? A negative. Ang mga salitang iyon ay hindi na umalis sa isip ni Marco. Para itong isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog, isang ugong na lumalamon sa lahat ng kanyang mga iniisip. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. Hindi siya makapagtrabaho. Ang lahat ng numero at datos sa kanyang harap ay nawawalan ng kahulugan. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang nakakakilabot na hinala na unti-unting kumakain sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lang. Masyadong malaki ang posibilidad. Ang kwintas. Ang mukha. Ang dugo. Kailangan niyang malaman. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon. Sa loob ng kanyang kotse, malayo sa mansyon, malayo sa mga matang mapanuri ng kanyang ina, gumawa siya ng isang tawag. Hello, I need to schedule a private paternity test, sabi niya sa kabilang linya, ang boses niya ay mababa at kontrolado, kahit na ang puso niya ay kumakarera. I need it to be absolutely confidential. The results should be sent only to my private email. Walang dapat ibang makaalam.
Ibinigay niya ang mga detalye. Gagamitin niya ang isang hibla ng buhok mula sa suklay ni Leo at isang sample mula sa kanyang sarili. Ang lahat ay gagawin sa pamamagitan ng isang trusted na courier. Walang pangalan. Tanging mga code lang. Pagkatapos ng tawag, napasandal siya sa upuan ng kotse at napapikit. Nagawa na niya. Wala nang atrasan. Sa loob ng ilang araw, malalaman niya ang katotohanan. Isang katotohanang hindi niya alam kung handa ba siyang harapin. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagdurusa. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat oras ay parang isang araw. Nahanap niya ang sarili na laging nakamasid kay Ara at Leo mula sa malayo. Ang bawat kilos, bawat ngiti, bawat halakhak ay kanyang pinagmamasdan, sinusuri, naghahanap ng mga bakas ng kanyang sarili. Nakikita niya kung paano alagaan ni Ara si Leo ng buong pagmamahal. Kung paano nito basahan ng kwento ang bata hanggang sa makatulog. Kung paano nito pinupunasan ang noo ng bata kapag nilalagnat. Isang perpektong larawan ng isang ina at anak. Isang larawan na sinira niya bago pa man ito mabuo. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang pag-uusap mula sa silid ni Leo. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakaupo si Ara sa gilid ng kama. Hawak niya ang kamay ni Leo. Kapag malaki ka na, anak, malumanay na sabi ni Ara, sana mapatawad mo ang tatay mo. Natigilan si Marco. Nakinig siyang mabuti. Hindi man siya naging bahagi ng buhay natin, alam kong may dahilan ang lahat. At ikaw ang pinakamagandang dahilan sa lahat. May isang bagay na kumirot sa puso ni Marco. Naririnig niya ang pait sa boses ni Ara, ngunit wala siyang marinig na galit. Tanging isang malalim na kalungkutan. At pagtanggap. Kinabukasan, habang naglalaro si Leo sa hardin, lumapit si Marco. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa. Para lang siyang isang magnet na hinihila palapit sa bata. Nagulat si Leo nang makita siya, pero agad din itong ngumiti. Tito Marco. Tignan mo, bagong airplane. Pinakita nito ang isang eroplanong papel na ito naman ang gumawa. Magulo ang pagkakayupi, hindi pantay ang mga pakpak. Kinuha ito ni Marco at sinuri. It's a good start, sabi niya. But if you fold this part here and this one here it will all better. Inayos niya ang eroplano. Si Leo ay nakatingin lang sa kanya, ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Sa isang iglap, nakita ni Marco ang sarili niyang mga mata sa mukha ng bata. Isang pamilyar na kislap ng kuryosidad. Bigla siyang natigilan. Binitawan niya ang eroplano na para siyang napaso. Ay! I have to go, sabi niya at mabilis na tumalikod, iniwan si Leo na nagtataka. Pumasok siya sa kanyang study at napasandal sa pinto, habol ang kanyang hininga. Ang paghihintay ay unti-unti siyang pinapatay. Ang pag-asa at takot ay naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Umaasa siyang totoo ito. At kasabay noon, natatakot siyang malaman na totoo nga ito. Paano niya sasabihin kay Ara? Paano niya haharapin ang isang kasalanang 6 na taon niyang itinago? Sa wakas, dumating ang araw. Habang nag-check siya ng kanyang mga email, isang bagong mensahe ang pumasok sa kanyang inbox. Nanggaling ito sa isang email address na puro numero at letra. Walang subject, maliban sa isang reference code na siya lang ang nakakaalam. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Para itong isang tambol na handa ng mawasak. Napalunok siya. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Ang lahat ay tahimik. Ngunit sa isip niya, ang ingay ay nakakabingi. Ito na. Dahan-dahan niyang iginalaw ang cursor ng mouse papunta sa email. Nag-alinlangan siya sa huling sandali. Handa na ba siya? Huminga siya ng malalim. Kailangan kong malaman. At sa isang click, binuksan niya ang email. Walang mga salita. Walang pagbati. Isang e-file lang ang naka-attach. Ang pangalan ng file, results. Nag-double-click siya. Nag-load ang file. Isang formal na dokumento mula sa laboratorio ang lumitaw sa screen. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang pinaka-importanteng bahagi. Nahanap niya ito sa pinakaibaba ng pahina. Isang table. Sa ilalim ng kolumna may label na Probability of Paternity. Nakatitig siya sa mga numero, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Halos hindi siya makahinga.
Ang mga numero ay tila tumatalon mula sa screen, sumisigaw ng isang katotohanang hindi na niya maaaring takasan. 79.999%. Napasandal siya sa kanyang silya, ang lakas ay biglang nawala sa kanyang katawan. Napatingala siya sa kisame, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Leo. Ang kanyang anak. Si Leo ay ang kanyang anak. Ang mga araw pagkatapos ng charity event ay puno ng isang kakaibang tensyon. Ang dating lamig ni Marco ay napalitan ng isang bagay na mas mahirap unawain para kay Ara, isang titig na puno ng pinaghalong awa, pagkakasala, at isang matinding emosyon na hindi niya mapangalanan. Ang mga biglaang kabaitan nito, ang pagdadala ng gatas, ang pag-aayos ng eroplanong papel, ang mga sulyap na nahuhuli niya, ay hindi nakapagpagaan ng kanyang loob. Sa halip, lalo lang siyang kinabahan. Pakiramdam niya ay may paparating na bagyo, at siya ay nasa gitna nito, naghihintay lang sa pagtama ng kidlat. Pakiramdam niya, ang lahat ng ito ay isang laro. Isang laro ng mga mayayaman na hindi niya maintindihan. At natatakot siya na sa huli, siya at si Leo ang magiging talunan. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Leo sa sala, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Marco. Nakatayo ito roon, ang dibdib ay umaalon sa mabilis na paghinga. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding emosyon, galit, sakit, at isang bagay na mukhang desperasyon. Sa kamay nito, may hawak na isang piraso ng papel. Natakot si Ara. Agad niyang itinago si Leo sa kanyang likuran, na para bang kaya niya itong protektahan mula sa kung anuman ang darating. Naglakad si Marco palapit sa kanila. Ang bawat hakbang nito ay mabigat at may diin. Tumigil ito sa harap niya, ang mga mata ay nag-aapoy. Bakit, tanong nito, ang boses ay basag at puno ng akusasyon. Aanong bakit, nanginginig na sagot ni Ara. Ito, sigaw ni Marco, iwinawasiwas ang papel sa harap ng kanyang mukha. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Ara? Bakit mo itinago ang anak ko? Napatitig si Ara sa mga salita sa papel. Mga numero. Porsyento. Yan na test results. Ngunit ang isip niya ay hindi na nagproseso ng mga detalye. Humarang dito ang mga salitang binitawan ni Marco. Anak ko. Ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan ay nagkakaroon ng katuparan. Nalaman na nila. Nalaman na ng mga Valeriano. Nalaman nilang si Leo ay anak ni Mateo. At ngayon, nandito si Marco, ang pinuno ng pamilya, para kunin ang tagapagmana. Para kunin ang anak niya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan, na mabilis na napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang galit ng isang inang poprotektahan ang kanyang anak hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait at sakit. Anak mo, ulit niya, ang boses ay tumataas. Ang kapal ng mukha mo, Marco Valeriano. Ang kapal ng mukha ninyong lahat. Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Marco. Huwag ka nang magkunwari, sigaw niya, at sa wakas, bumuhos ang mga luhang 6 na taon niyang inipon. Ang mga luha ng sakit, ng kahihiyan, ng pag-iisa. Alam ko. Alam kong pera lang ang mahalaga sa inyo. Ang pangalan. Ang dugo. Pero hindi niyo makukuha ang anak ko. Itinuro niya si Marco, ang daliri niya ay nanginginig sa galit. Anak mo? Paano siya magiging anak mo? Si Mateo ang ama niya. Ang kapatid mo. Ang lalaking sumira sa buhay ko. Ang bawat salita ay parang isang dagok na tumama kay Marco. Sa pagbanggit niya ng pangalan ni Mateo, biglang naglaho ang lahat ng galit sa mukha ni Marco. Ang apoy sa mga mata nito ay namatay, napalitan ng isang blangkong ekspresyon ng purong gulat. Dahan-dahan nitong ibinaba ang papel na hawak. Ang bibig nito ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Tila ngayon lang nito naintindihan. Tila ngayon lang nito napagtanto na sa buong panahon, ang kinamumuhian ni Ara, ang multong gumugulo sa isip nito, ay hindi siya. Kundi ang kanyang kapatid. Nakatitig lang si Marco sa kanya, ang mukha ay isang kanbas ng dahan-dahang pagkatanto at isang nagsisimulang horror. Ang buong sitwasyon, ang buong pag-aakala niya, ay gumuho sa isang iglap. Hindi alam ni Ara, sa likod ng bahagyang nakasarang pinto ng sala, nakatayo si Donna Elvira. Naririnig niya ang lahat. Isang malamig at kontentong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Perpekto.
Para kay Ara, ang pananahimik ni Marco ay isang pag-amin. Isang kumpirmasyon ng kanyang masamang balak. Wala nang natira sa kanya kundi takot. Takot na kukunin sa kanya si Leo. Hindi. Bulong niya. Hindi. Sa isang biglaang kilos, hinawakan niya ang kamay ni Leo. Hinila niya ito patayo. Ang tanging nasa isip niya ay ang tumakbo. Ang lumayo. Hindi mo siya makukuha sa akin, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon at pagbabanta. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Marco, mga matang ngayon ay puno na ng pagsisisi at pagkagulat. Lalayo kami sayo. Hindi mo makukuha ang anak ko. Tumalikod si Ara, hila-hila ang naguguluhang si Leo, at tumakbo palayo sa lalaking sa tingin niya ay isang halimaw na handang sirain ang lahat ng natitira sa kanya. Lalayo kami sayo. Hindi mo makukuha ang anak ko. Ang mga salita ni Ara ay parang isang sampal na gumising kay Marco mula sa kanyang pagkabigla. Nakita niya itong tumalikod, hila-hila ang umiiyak na si Leo, patungo sa pinto. Patungo sa labas. Palayo sa kanya. Hindi. Hindi maaari. Sa isang iglap, isang puwersa na mas malakas kaysa sa kanyang pagkalito ang nagtulak sa kanya para kumilos. Ara, sigaw niya. Mabilis siyang kumilos, hindi para saktan ito, kundi para harangan ang daan. Tumayo siya sa harap ng pinto, ang mga braso ay bahagyang nakaunat, isang desperadong pader sa pagitan ni Ara at ng kalayaan nito. Umalis ka sa daan, Marco, sigaw ni Ara, ang mukha ay basang-basa na ng luha. Niyakap niya si Leo na parabang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Huwag mong hawakan ang anak ko. Hindi ko siya sasaktan, sabi ni Marco, ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Hindi ko kayo sasaktan. Please. Ara, makinig ka muna sa akin. Please. Ang pagmamakaawa sa kanyang boses, isang bagay na hindi pa naririnig ni Ara dati, ang nagpatigil dito. Huminto ito sa pagpupumiglas, ngunit ang mga mata nito ay puno pa rin ng galit at takot. Huminga ng malalim si Marco. Ito na. Ang sandali ng katotohanan. Ang sandali na babago sa lahat. Hindi si Mateo, simula niya, ang mga salita ay dahan-dahang lumabas sa kanyang bibig, na para bang bawat isa ay may bigat ng isang bato. Natigilan si Ara. Anong sinasabi mo? Ang lalaki noong gabing yon. Tumingin si Marco sa sahig, hindi kayang salubungin ang mga mata ni Ara. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang lalamunan. Hindi si Mateo ang kasama mo. Nagpatuloy siya, ang boses ay naging isang desperadong bulong. Lasing ako noon, Ara. Galit na galit ako sa mundo. Galit na galit ako sa kanya. Dahil lagi na lang si Mateo. Siya ang magaling. Siya ang paborito. Ako lang ang anino niya. Ang reserba. Nag-angat siya ng tingin at nakita ni Ara ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na totoo at malalim. Nang makita kita sa bar at sinabi mong gusto mo siya, may isang bagay na sumabog sa loob ko. Isang masamang ideya. Isang plano na gawa ng alak at galit. Nagpanggap ako. Nagpanggap akong siya. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Ang bawat pag-amin ay isang patalim na sumusugat hindi lang kay Ara, kundi pati na rin sa sarili niya. Ako ang kasama mo noong gabing yon, Ara, sabi niya, at sa wakas, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ako ang sumira sa'yo. Ako, hindi si Mateo. Tumingin siya sa kwintas na suot ni Ara, na ngayon ay tila sumisigaw ng katotohanan. At ang kwintas hindi yan galing kay Mateo. Sa akin yan. Isang mumurahing bagay na binili ko para lang makumpleto ang pagpapanggap ko. Ang katotohanan. Hubad at masakit. Para kay Ara, ang mga salita ay hindi agad nagkaroon ng kahulugan. Para itong isang lengguwahe na hindi niya maintindihan. Paulit-ulit na umikot sa isip niya. Ako ang kasama mo. Dahan-dahan, ang katotohanan ay nagsimulang gumapang sa kanyang kamalayan, isang malamig at makamandag na ahas. Ang isang malamig at makamandag na ahas. Ang mukha na nagmumulto sa kanya sa loob ng 6 na taon, ang mukha na kinasusuklaman niya ay hindi pala ang mukha ng kanyang berdugo. Ang totoong halimaw ay ang lalaking nasa harap niya ngayon. Ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking ama ng kanyang anak. Ang katotohanan ito ay napakatindi, napakasaklap, na ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Nabitawan niya ang kamay ni Leo at napaupo sa sahig,
ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Napatingin siya kay Marco, hindi na galit, hindi na takot, kundi puno ng isang blangkong kawalan. Ang buong buhay niya, ang pundasyon ng kanyang pagkatao sa loob ng 6 na taon, ay itinayo sa isang kasinungalingan. At ngayon, gumuho ang lahat. Napaluhod si Marco sa harap niya. Ara, patawarin mo ako, sabi niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero please maniwala ka. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may nabuo. Kung alam ko lang Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Bravo, anak. Napakagandang pagtatanghal. Isang malamig at pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang dalawa. Sabay silang napalingon ni Marco. Sa may pintuan ng sala, nakatayo si Donna Elvira. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang mukha nito ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Mom, bulong ni Marco. Isang napakadramatikong pag-amin, pagpapatuloy ni Donna Elvira, bawat salita ay may bahid ng pang-uyam. Ngunit tila may nakalimutan kang isang maliit na detalye sa kwento mo. Naglakad dito papasok sa silid, ang tunog ng takong ng sapatos nito ang tanging maririnig. Tumigil ito sa likod ni Marco. Sabihin mo sa kanya ang buong katotohanan, Marco. Sabihin mo sa kanya kung bakit ka nagalit ng husto kay Mateo noong gabing yon. Napakunot ang noo ni Marco. Anong pinagsasabi mo? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Donna Elvira. Nakalimutan mo na ba? O sadyang pinili mo lang kalimutan? Lumingon ito sa malaking pinto sa likod niya. Maaari ka nang pumasok. Dahan-dahan, isang anino ang lumitaw mula sa kadiliman ng pasilyo. Isang tunog ng mga gulong ang gumulong sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy. Isang lalaki na nakaupo sa isang wheelchair ang dahan-dahang pumasok sa liwanag ng sala. Ang damit nito ay mamahalin. Ngunit ang mukha nito ay isang mapa ng sakit at trahedya. Kalahati nito ay puno ng mga peklat mula sa isang matinding pagkasunog. Ang mga dating perpektong linya ng kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang permanenteng pilat ng pighati. Ngunit sa kabila ng pinsala, sa kabila ng mga peklat, may isang bagay na pamilyar sa mga mata nito. Isang kislap ng dating kayabangan. Tumingin ito ng diretsyo kay Marco. At sa kabila ng nasirang mukha, isang ngiti ang dahan-dahang nabuo sa mga labi nito. Isang ngiting nakakakilabot. Kamusta, kapatid ko? Ang boses. Ang boses na yon. Ang boses na 6 na taon nang hindi naririnig ni Marco. Ang boses na dapat ay matagal nang nanahimik sa ilalim ng lupa. Napatayo si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong gulat at kawalan ng paniniwala. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Mateo. Ang pangalang Mateo ay lumabas sa bibig ni Marco na parang isang panalangin at isang sumpa. Para kay Ara, na nakaupo pa rin sa sahig, ang lahat ay parang isang masamang panaginip na ayaw matapos. Ang mundo niya ay gumuho na kanina lang. At ngayon, ang mga guho ay tinatabunan pa ng isa pang layer ng isang imposible at nakakatakot na katotohanan. Ang lalaki sa wheelchair. Ang mukhang puno ng peklat. Si Mateo. Buhay siya. Tumawa si Mateo, isang tawang tuyo at walang saya. Nagulat ka ba, kapatid? Akala mo siguro, tuluyan na akong naglaho, di ba? Para sa iyo na ang lahat ng yaman, ang kumpanya pati na ang babaeng dapat ay sa akin. Ang mga mata ni Mateo ay lumipat kay Ara. Isang tingin na puno ng pag-aari at isang nakakakilabot na pagnanasa. Napayakap si Ara sa kanyang sarili. Ang multo ng kanyang nakaraan ay biglang nagkaroon ng anyo, at ito ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga alaala. Anong ibig sabihin nito, Mom? Tanong ni Marco, ang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Tumingin siya sa kanyang ina, na nakatayo lang na parang isang reyna, pinapanood ang kaguluhan na siya mismo ang lumikha. Simple lang, Marco, sagot ni Donna Elvira, ang boses ay kalmado na nakakainis. Ang aksidente ni Mateo ay isang kahihiyan. Isang Valeriano na durog at hindi na perpekto. Hindi iyon katanggap-tanggap. It would have ruined our stock prices. Mas madaling tanggapin ng publiko ang isang trahedya kaysa sa isang kahinaan. Naglakad si Elvira palapit kay Mateo at inilagay ang kamay sa balikat nito. So did what was necessary. I fake his death. Itinago ko siya. Ginamot. Pinalakas.
Habang ikaw, lumingon ito kay Marco, ikaw ang ginamit kong pansamantalang papalit. Placeholder. Isang masunuring anino na susunod sa lahat ng sasabihin ko. Ang bawat salita ni Donna Elvira ay isang sampal sa mukha ni Marco. Ang lahat ng ginawa niya, ang lahat ng sakripisyo, ang pag-aayos sa gulo lahat ay bahagi lamang pala ng isang mas malaki at mas masalimuot na plano. At bakit ngayon, tanong ni Marco, ang boses ay puno ng pait. Bakit ngayon mo siya ibinalik? Dahil nagiging problema ka na, anak, sagot ni Elvira. Nagkakaroon ka na ng sarili mong isip. Nagkakaroon ka na ng damdamin. Ang huling salita ay binitawan nito na parabang isang maruming bagay. At dahil kailangan ko na ng isang tunay na Valeriano para pamunuan ang pamilya. Isang taong hindi mag-aatubiling gawin ang lahat para sa pangalan natin. Ngumiti si Mateo. At ako yon. Ikaw, Lee. Bulong ni Marco kay Mateo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagalit noon. Dahil sa ginawa mo sa kanya. Lumingon siya kay Ara. Tumawa ulit si Mateo. Ang maliit na sekretarya sa opisina. Ang babaeng iyon. Hinalikan ko siya. Ano naman? Isang laro lang iyon. Pero ikaw, itinuro niya si Marco, ginawa mo itong isang trahedya. At sa huli, ako pa rin ang nanalo. Tumingin si Mateo kay Ara, at pagkatapos ay kay Leo, na ngayon ay tahimik na umiiyak sa isang sulok, takot na takot sa mga nangyayari. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng isang tagapagmana, sabi ni Mateo, ang mga mata ay kumikinang sa kasamaan. Isang anak. Ang dugo ko. Ang magpapatuloy ng pangalan ko. Hindi, sigaw ni Marco. Hindi mo siya dugo. Anak ko si Leo. Napatingin si Mateo at si Donna Elvira kay Marco, parehong nagulat. Maging si Ara ay napatingin din. Anong kalokohan yan? Tanong ni Mateo. Nagawa na ang DNA test, matatag na sabi ni Marco. Ako ang ama. Hindi ikaw. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Si Mateo ay napatingin sa kanyang ina, na ngayon ay may bahid ng pagkalito sa mukha. Is that so? Sabi ni Mateo, bago muling tumawa ng malakas. Well, mas maganda pala. Mas masakit para sa'yo, kapatid. Dahil kahit na anak mo pa siya, ang ina niya ay sa akin pa rin. Tumayo si Ara. Sapat na. Masyado ng maraming kasinungalingan at laro. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang anak niya. Hindi ako pag-aari ng kahit sino sa inyo, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Hinila niya si Marco palayo kay Mateo. Marco, kunin mo si Leo, utos niya. Nagulat si Marco sa biglaang pagbabago sa kanya. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Tumango siya at mabilis na lumapit kay Leo, binuhat ito. Saan kayo pupunta? Tanong ni Donna Elvira, ang boses ay nagbabanta. Humarap si Ara sa kanila kay Mateo at kay Elvira. Ang dalawang halimaw na sumira sa buhay nila. Lalayo kami sa inyo, sabi niya. Hindi ganoon kadali, sabi ni Mateo. Isang lalaking nakasuot ng suit ang biglang pumasok sa silid. Isang abogado. Nel Valeriano, sabi ng abogado kay Marco. El client, Mateo Valeriano, is filing a lawsuit. Inabot ng abogado ang isang folder kay Marco. He is suing for control of the Valeriano Corporation, based on the fraudulent claim of his death. At higit sa lahat, tumingin ang abogado kay Ara, he is suing for the custody of the child, Leo Santos. Natigilan si Ara. Anong karapatan niya? Umiti ang abogado. Gagamitin naming ebidensya ang orihinal na testimonya mo, Lires Valeriano. Ang iyong paulit-ulit na pagsasabi na si Mateo Valeriano ang ama ng iyong anak. Ang iyong sariling mga salita ang magpapatunay na hindi karapat-dapat ang tunay na ama na si Marco Valeriano na nagsinungaling at nanlinlang sa iyo sa loob ng maraming taon. Ang sarili niyang mga salita. Ang sarili niyang sakit. Gagamitin laban sa kanya. Napatingin si Ara kay Marco na ngayon ay hawak-hawak ang mga papeles. Ang mukha nito ay isang maskara ng pagkatalo. Nasukol sila. Walang laban. Ang nakaraan ay bumalik para sirain ang kanilang hinaharap. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, hawak ang mga papeles na parang isang hatol ng kamatayan. Sa isang iglap, nakita niya ang lahat ng posibleng mangyari. Isang maruming laban sa korte. Ang nakaraan ni Ara ay hahalungkatin at gagawing isang sirko para sa publiko.
Ang trauma nito ay magiging armas laban sa kanila. Ang pangalan ni Leo ay dudungisan bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong lumaki ng normal. At sa huli, mananalo pa rin sila Mateo. Ang pera at kapangyarihan ng mga Valeriano laban sa isang hamak na kasambahay at isang na may bahid ng eskandalo. Alam niya kung sino ang papanigan ng mundo. Tumingin siya kay Ara. Nakatayo ito, hawak ng mahigpit ang kamay ni Leo. Ang mukha nito ay maputla, ngunit sa mga mata nito, wala na ang dating takot. Napalitan iyon ng isang matatag na determinasyon. Isang determinasyon na lumaban. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi niya hahayaang sirain ulit nito ang sarili para lang ipaglaban ang isang laban na sila rin ang may gawa. Tama na, mahinang sabi ni Marco. Tumingin sa kanya si Mateo at ang abogado nito, naghihintay. Hindi kami lalaban, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay matatag. Nagulat si Ara. Marco, anong? Tumingin si Marco sa kanya, at sa mga mata niya, nakita ni Ara ang isang desisyon. Isang desisyon na hindi para manalo, kundi para magligtas. Bigyan niyo kami ng isang gabi, sabi ni Marco sa abogado. Pag-uusapan namin. Bukas, makukuha ninyo ang sagot. Tumango ang abogado, isang ngiting mayabang sa labi. Umalis ito kasama si Mateo, na nag-iwan ng isang huling mapanuyang tingin. Naiwan sila sa isang tahimik na silid na puno ng mga basag na pangarap. Nang gabing iyon, sa loob ng malaking kwarto, walang natulog. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng kama, si Leo ay mahimbing na natutulog sa pagitan nila, hindi alam ang digmaang nagaganap sa paligid niya. Hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Lalaban tayo. Sasabihin ko sa korte ang lahat. Umiling si Marco. At ano, Ara? Gagamitin nila ang bawat salita mo laban sa'yo. Sisirain ka nila. Sisirain nila si Leo. Hindi ko papayagan yon. Lumapit siya kay Ara. Lumuhod siya sa harap nito, isang kilos na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito. May isang paraan para matapos ito, sabi niya. Isang paraan para maging malaya kayo. Paano? Kung wala silang kalaban, sagot ni Marco, walang laban. Hindi naintindihan ni Ara. 6 na taon kitang sinira, Ara, pag-amin ni Marco, ang bawat salita ay puno ng sakit. At sa mga nakaraang buwan, ginamit kita. Ginamit ko ang kasal na ito para sa sarili kong kapakanan. Oras na para ako naman ang magbayad. Oras na para ako naman ang magsakripisyo. Kinabukasan, isang press conference ang biglaang ipinatawag sa Valeriano Corporation. Ang media ay nagkagulo. Ano ang biglaang anunsyo? Dumating si Marco, suot ang isang simpleng itim na suit. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Umakyat siya sa entablado, sa harap ng daan-daang kamera at mikropono. Hindi siya umupo. Tumayo siya sa gitna. Huminga siya ng malalim. Magandang umaga sa inyong lahat. Humarap siya sa mga kamera. Ang pangalan ko ay Marco Valeriano. Isang sandaling katahimikan. At 6 na taon na ang nakalipas, gumawa ako ng isang karumal-dumal na kasalanan. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Dahil sa galit at inggit, nagpanggap ako bilang aking kapatid at sinira ko ang buhay ng isang inosenteng babae. Isang babaeng nagngangalang Ara Santos. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang magkislapan na parang kidlat. Ang kasal namin ay isang kasinungalingan. Isang kontrata na ginawa para pagtakpan ang isang mas malaking kasinungalingan. Ang aking kapatid, si Mateo Valeriano, ay hindi namatay sa isang aksidente. Ang kanyang pagkamatay ay pineke ng aming ina para protektahan ang pangalan ng aming pamilya. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong. Ang lahat ng ito ay isang laro ng kapangyarihan at pera. Isang laro na ayoko nang maging bahagi. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa araw na ito, epektibo agad, ako ay nagbibitiw bilang ng Valeriano Corporation. Itinatakwil ko ang aking mana at ang lahat ng koneksyon ko sa pangalang Valeriano. Tumingin siya ng diretsyo sa isang kamera. At higit sa lahat, humihingi ako ng tawad sa iyo, Ara. Sa harap ng buong mundo. Patawarin mo ako. Ang silid ay sumabog sa kaguluhan. Ngunit bago pa man makalapit ang sinuman kay Marco, isang figura ang umakyat sa entablado. Si Ara.
Nakasuot ng simpleng bestida, walang makeup. Naglakad siya palapit kay Marco. Sa harap ng lahat, sa harap ng buong mundo, kinuha niya ang kamay nito at hinawakan ng mahigpit. Humarap siya sa mga kamera, ang mga mata ay matatag at walang takot. Ang nakaraan ay puno ng sakit at kasinungalingan, sabi niya, ang boses ay malinaw at malakas. Pero ang kinabukasan namin ay itatayo namin sa katotohanan at pagpapatawad. Niyakap niya ang braso ni Marco. Ang pag-ibig na ito ay hindi nabibili ng pera o ng kahit anong pangalan. Pagkasabi noon, magkahawak kamay silang bumaba ng entablado, nilagpasan ang kaguluhan, ang mga sigaw, ang mga kumikinang na ilaw. Lumabas sila sa gusali, hindi sa main entrance, kundi sa isang pinto sa likod. Iniwan nila ang lahat, ang yaman, ang kapangyarihan, ang mga kasinungalingan. Naglakad sila sa isang simpleng kalye, palayo sa Tor ng Valeriano. Si Leo ay nasa gitna nila, hawak ang kanilang mga kamay. Sa unang pagkakataon, humihinga sila ng hangin na walang bigat ng nakaraan. Sila ay malaya. Wala silang pera. Wala silang bahay. Wala silang kasiguraduhan. Ngunit mayroon sila ng isa't isa. Habang naglalakad sila sa ilalim ng sikat ng araw, patungo sa isang bagong simula, biglang tumunog ang isang lumang cellphone sa bulsa ni Marco. Kinuha niya ito. Isang hindi pamilyar na numero. Sumulyap siya kay Ara na nakatingin din sa kanya. Ngumiti sila sa isa't isa, isang ngiti ng pag-asa at paghahanda sa kung anuman ang darating. Sinagot niya ang tawag. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Sinamahan ko sila sa kanilang pighati, sa kanilang mga pag-aalinlangan, at sa kanilang munting tagumpay. May mga sandaling nadala ako sa mga luha ni Ara, at may mga pagkakataong naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Marco. Nais kong iparating sa pamamagitan ng kanilang kwento na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa karangyaan o sa isang perpektong simula. Ito ay nahuhubog sa gitna ng mga pagsubok, pinapatatag ng pagpapatawad, at pinapanday ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Sana ay may aral kayong napulot mula sa katatagan ni Ara at sa sakripisyo ni Marco. Na ang pagpapatawad sa iba, at lalo na sa ating sarili, ang siyang tunay na susi sa kalayaan at bagong simula. At nasa kabila ng pinakamadilim na nakaraan, laging may pag-asang naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang eksenang pinakatumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang baon niyo mula sa kanilang kwento? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon at nagsisilbing liwanag sa aking pagsusulat. Hanggang sa susunod nating kwento. Muli maraming salamat po.